Ay, eto na. Hindi pala umabot ng 1,000,000 ang Oras de Peligro sa unang araw. It's a tie between Vince Tanyada and Joel Lamangan. Kalerki, kinarma. Hello mga bibig! Welcome back sa ating YouTube channel. Manglibak na ta! Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig! Manglebak-lebak na ta! Oy, eto na. Inamin ni Direk Joel Lamangan na talagang tatalunin siya ng pelikula ni Direk Daryl Yap. O, ano na ha? Ano na, pisa tayo, Direk Daryl Yap. O, lugi kami, lugi, bukya kami, oy. Flop talaga kami, Direk Daryl Yap. O, talagang inamin na niya na talagang lugi at walang kita or konti lang ang kita ng kanyang pelikulang Oras de Peligro. Totoong peligro. O, diba mga kabibig? Ito kasi, may komento na, nagsalita na si Direk Joel Lamangan kung magkano ang kita nila sa Oras de Peligro. Kaya pala, biglang tumahimik si Cherry Fine. Oo, parang nagdedma-dedma na si Cherry Fine sa Oras de Peligro. Konting promote-promote lang ng mga kasama niya mga artista. Kahit si Risa Hontiveros, nag-promote na. Si Kiko Pangilinan, nag-promote na. Paretan tinawag na ang kakamping. Ang mga kakamping, bingi na. Parang nahiya ang mga kakamping. O, eto na, oh. Nabasa ko ito sa Remate Online o Remate Online. Paano ba ito basahin? Basta, ito ang kailang headline. Direk Joel, mas nagalingan kay Coco kaysa kay Direk Daryl. Natural. Si Joel Lamangan kasali sa Batang Quiapo, natural. Dapat talaga i-praise niya si Coco Martin. Natural. Sinasahuran siya nito Coco Martin. Alangan, i-praise niya si Daryl Yap, kayang kontrabida sa buhay niya. Diba? So, kung sino yung nagpapalamon sa'yo, natural, i-praise mo talaga 100% to the highest level. Eto na. Inaasahan na ni Direk Joel Lamangan na tatalunin ng pelikula ni Daryl Yap ang kanyang Oras de Peligro. Puting bandila. Puting bandila, Daryl ha. Talo talaga kami. Kahit ano pang ginawa ko, kahit sinupalpal lang kita. Kahit ano pang mga sinasabi namin ni Cherry Fine. Talo talaga kami, oy. Anong gagawin namin? Tahimik lang kami. Diba? Sabay kasing nagbukas sa mga sinihan itong March 1 ang Oras de Peligro at Martir or Murderer ni Daryl Yap. Balitang halos 8 million, hindi po 8 million, marang 14 to 15 million ang unang araw ha. Correction, 14 to 15 million ang unang araw ng Martir at Murderer at malapit na nilang makuha ang kanilang gustong maabot na kita para mag-proceed sila sa Mabuhay, Aloha, Mabuhay. Yan ang post ng Direk Daryl Yap na huwag kayong mag-alala. Malapit na nating makuha yung exact amount na pang investment for the next movie. Excited ka, I'm sure. Eto na. Sa first day, habang walang pang 1,000,000 ang Oras de Peligro. So, hindi kumita ng milyon ang Oras de Peligro. Kaya naman ito, nandun pa ang bigating artista si Cherry Fine. Tapos, wala man lang 1,000,000 si Cherry Fine. Tapos, bigating direktor Joel Lamangan. Walang 1 million sa isang araw. So, it's a tie pala ni na Attorney Vince Tanyada at Joel Lamangan. It's a tie. Appear tayo. It's a tie tayo. Sumakit ang ulo ko. Walang 1,000,000. Walang 1,000,000. Oy, kawawa naman sila, oy. Pero ganun talaga ang buhay. Sometimes, nasa alapaap ka, nasa cloud9 ka, maraming taong nagpa-praise sa'yo, pero once na nasa baba ka na kasi sobra mong kamaldita, hindi talaga. Bagamat ini-expect na raw ni Joel ang box office, ini-expect niya? Sa box office take ng Oras de Peligro, ang hiling lang niya ay sana kumita ito.
Ay, sana kumita itong Oras de Peligro kasi ginamit namin si Direk Daryl Yap. Siniraan namin si Direk Daryl Yap pero hindi kumita, oy. Ay, maiden project daw kasi ito ng bagong si Club Productions na balak pang mag-produce ng 1 hanggang 2 pang pelikula kung tidiba sa takilya ang ODP. So, hindi tumiba or wala talagang kita ang bagong sika o konti lang ang kita ng Oras de Peligro. So, walang continuous movie to. So, goodbye na. Goodbye na ang kontrata. Ganon. Hindi naman daw kasi masyadong mapera ang kanyang producer. Bakit pa nagpo-produce kung hindi mapera? Diba? O tayo magdrama-drama. Once you produce a movie, may pera ka. Once you produce a movie, business yan eh. You're expecting na meron talagang return on investment yan. Na nagtiwala sa kanya as opposed to the people who funded Daryl's MOM. Natural. Made in Malacanang, ang laki ng kita nila. Nag-800 million. Natural, may pang-produce sila sa next investment. What if ang Made in Malacanang hindi kumita? Natural, hindi yung magpo-produce ng second investment. Oy, natural, utak-utak direct ba? Utak-utak sometimes direct. Oy, gamitin ba? Blockbuster ang pandemic blockbuster ang Made in Malacanang. Natural, mag-produce for the next movie. And the same time, konti na lang kukunin ni Direk Daryl Yap para mag-produce a third movie. Diba? Karoon lang ba? Diba? I think alam mo yan, Direk Joel Lamangan. Pagpatok ang isang movie natural, more movies to come. Diba? Kagaya sa movies ni Vice Ganda, Metro Manila Film Festival, pagpatok yung mga unang movie ni Vice Ganda, natural, magproproduce sila for the next movie, and next movie, and next movie. Pag flop talaga, ay wala talaga, sorry. Oo. Lugi tayo. In the meantime, pahinga muna si Joel sa pagdidirect. Oo nga. Dahil kinuha siyang gumanap bilang kontrabida sa Batang Quiapo. Kontrabida! Mismong ang bida si Coco Martin ang kumuha sa kanyang serbisyo. Ikinagalak daw yun ni Joel, reminding him for his humble beginnings. Nagsimula raw kasi siyang extra or bit player na inalok ding maging kontrabida kina Lito Lapid at Philip Salvador noon. Hindi mapigilang mamimiss ni Joel ang kanyang pinagdadaanan na di hamak daw na mas madali kesa sa pagdidirect. Miss na raw niyang minamake-upan bago kunan ang kanyang mga eksena. Direct ha, heavy makeup. Dahil gamay na nga niya ang pagdidirect ay natanong sa kanya kung kumusta si Coco bilang isang direktor. Sabi ni Joel Lamangan, mahusay siya, alam niya ang ginagawa niya, hindi siya tatanga-tanga. Magaling ang camera movements niya, camera placements. Diretsyon tinanong si Joel kung sino sa tingin niya ang mas mahusay, si Coco or si Daryl. Si Coco ang mas magaling. Sabi ni Joel Lamangan, si Coco talaga ang mas magaling. Siya talaga ang mas magaling. Uy, oo, kasi binabayaran niya ako. Kasi talent ako, artista ako, natural. Kung sino nang papalamon sa akin, yun ang magaling. Diba mga kabibi? Let's face the reality. Diba? Maging totoo lang tayo. O real talk. Don't tell me. Yung nagpapasahod sa iyo, kakainin mo. Diba? Ay, nako. Well, may mga tao naman ganun. Yung nagpapasahod sa iyo, buku-bukuhan pa ni mo. Diba? Walang pagkikemi or walang kemi-kemi sa Joel. Muli, nila na Joel na wala siyang galit kay Daryl. Oy. Buti naman na walang galit si Direk Joel Lamangan kay Daryl Yap. O mga kabibigha, wala nating iba si Direk Joel Lamangan kasi wala siyang galit ni Direk Daryl Yap. Diba? Depende na rin yan sa interpretasyon ng mga tao. Kasi may mga tao kasing plastic, may mga tao magaling maging plastic, may mga tao talagang sincere sa kanilang mga puso at iniisip at sinasalita. Depende na kung anong interpretasyon ang iyong nakikita kay Joel Lamangan. Pero dahil sagot ni Joel that Coco is better than Daryl Yap, imposibleng walang maging reaction ang Viva Director. That's something we have all to watch for. Ito naman ang komento ni Daryl Yap. Nag-comment ito rin. Tanay Dana, Daryl pa rin. Until now daw, Daryl pa rin daw ang kailang topic. Pwede ba? Iba namang topic. Pwede naman si Cherify. Diba? So mga kabibig, yan lang po ang ating latest trending news. Ano ang iyong komento tungkol dito na hindi umabot ng 1 milyon ang Oras de Peligro? Tapos, according to Joel Lamangan, expected na niya na hindi talaga maging blockbuster. Bakit pa niya pinalabas kung expected nyo hindi blockbuster?
Kawawa naman, oy. So, yun lang ha. Don't forget to like, subscribe, and share this video at manglibak-libak ta next time. Bye everyone! See you next time!